911, what's the address of the emergency? I think my wife shot herself. There's blood all over. Shot herself with a gun? It looks like it. Does she still have the weapon? I don't know. We just Where got did home she shoot here. herself? I don't know. I just saw her in blood. Okay. She's not breathing. I can't tell where she shot. I don't know. Oh, why did she? I don't know. I don't know, bud. Are we gonna remarry? I don't know, bud. Si Amy Allwine, 43 taong gulang, ay natagpuang wala ng buhay dahil sa tama ng baril noong November 13, 2016 sa loob ng bahay ng kanilang pamilya. Ang bangkay ay nakita mismo ng kanyang 9 taong gulang na anak at ng kanyang asawang si Stephen Allwine. Noong una ay itinuring na suicide ang nangyari, ngunit nang puntahan ng mga pulis ang crime scene, tila iba ang ipinapakita ng mga ebidensya. Matutuklasan ng mga pulis ang isang bagay na mas nakakabahala. Ang tunay na krimen na ito ay hindi lamang tungkol sa pagpatay, kundi ang pagkakaugnay ng dark web, kasakiman, kasinungalingan at pagtataksil. Ginamit ng salarin ang simbahan, sariling anak at modernong teknolohiya para masiguradong walang takas ang taong gusto niyang patayin. Sobrang nakakakilabot kung paanong iba't ibang plano at paraan ang ginawa ng sospek para lamang mawala sa buhay niya ang napaka-inosenteng tao. Kaya't kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Stephen Allwine Murder Case. Sina Stephen at Amy Allwine ay isang typical American couple na 20 taon nang kasal, mapagmahal na mga magulang sa isang 9 years old na batang lalaki, at mabuting miyembro ng kanilang komunidad sa Cottage Grove, Minnesota. Nagkakilala ang dalawa nung nasa college pa lamang sila at mabilis na nagkapalagayan ng loob dahil pareho silang may malalim na pananampalataya as Christians. Hindi lamang sila basta miyembro ng simbahan. Si Stephen ay isa ring preacher sa United Church of God. Istrikto sila sa pagiging Christian at ito ang sentro ng buhay ng kanilang pamilya. Parehong nagtatrabaho sina Amy at Stephen sa kanilang bahay sa Cottage Grove. Si Stephen ay isang IT professional at nakapwesto sa kanyang home office sa kanilang basement. Si Amy naman ay mapagmahal sa mga hayop at nakapagtayo ng isang dog sports training business sa kanilang property. Ang kanilang anak na si Joseph ay may buhay na marahil kaiinggitan ng ibang bata. Hands-on ang kanyang mga magulang na lagi niyang kasama at may partisipasyon sa kanyang mga pang-araw-araw na ginagawa. Ngunit isang gabi noong November 16, 2016, isang tama ng baril ang wawasak sa masayang pamumuhay ng pamilya Allwine. Natagpuan si Amy ng kanyang anak at ni Stephen na wala ng buhay sa kwarto nilang mag-asawa. Ilang oras lamang bago ang pangyayari ay nag-iistim pa si Amy ng pumpkin para sana panghimagas. Ngunit noong tanghali ay hindi na maganda ang pakiramdam nito ayon kay Stephen, kaya humiga muna ito at hinayaan niyang magpahinga. Bandang 5:30 ng hapon, umalis si Stephen kasama ang anak para maghapunan sa labas. Makalipas ang 90 minutes, pagbalik nila, tumambad sa kanila ang nakahandusay na si Amy, puno ng dugo at may hawak na baril. Ang masaklap pa nito ay ang anak na si Joseph pa ang unang nakakita sa kanyang ina na naliligo sa sariling dugo. Dali-daling tumawag si Stephen sa 911. 911, what's the address of the emergency? I think my wife shot herself. There's blood all over. Okay. Do you see her right now? No, I'm with my son. Sir, do you know if she was breathing at all? I don't. We Okay, just got back from dinner. Okay, would you like to check on her and see if she is, or do you believe that No. she's beyond help? Okay. She's not breathing. I can't tell where she shot. I don't know. Una nitong sinabi sa operator na mukhang binaril ng kanyang asawa ang sarili. Hindi ito normal kapag ang isang mahal sa buhay ay nasa emergency situation. Kadalasang nagpapanik at agad na paghingi ng mabilisang tulong ang pakay ng pagtawag sa 911. Kahit paman halimbawang mukhang wala ng buhay ang tao.
Sa kaso ni Stephen, hindi ito humingi ng tulong at walang pagkashock. Kalmado pa ito sa buong pag-uusap at may pagkakataon pang tumawa nang tanungin ng anak. Is it just you and your son home right now? Yes. Okay. Steven, are you able to just step out of the home with your son so that my officers can see when they pull up? Yeah. Are we gonna remarry? I don't know, bud. Para sa marami ay mayroong hindi tama sa kilos nito, ngunit mayroon ding nagsasabi na ang reaksyon niyang ito ay para hindi lalong mataranta ang batang anak. Unang dumating sa kanilang bahay si Sergeant Randy McAllister ng Cottage Grove Police Department. Hindi niya gaanong makita ang tama ng bala sa biktima dahil sa dami ng dugo sa paligid ng katawan nito. Ngunit sa unang silip pa lamang ay napaisip ito agad sa mga nakitang kakaiba sa eksena. Nataliwas sa hinala ni Stephen na ito ay isang suicide. Isa ay ang posisyon ng baril sa kaliwang kamay ni Amy, samantalang kanan naman ang normal na ginagamit nito. May mga satellite blood drops din na nakita sa ibang parte ng bahay. Ayon pa kay Detective McAllister, hindi normal sa taong nagbaril sa ulo ang posisyon ng braso ni Amy na nakaanggulo ng 45 degrees. Kaya ipinagpalagay na undetermined ang sanhi ng pagkamatay nito. Dahilan para maglabas ng search warrant ang mga pulis upang maimbestigahan ng mas malalim kung ano ba talaga ang nangyari. Nakakabahala ang mga susunod na natuklasan ng mga detective. May mga ebidensya na nagpapakita na ginalaw ang katawan ni Amy. At sa ibang parte naman ng bahay ay maraming bakas ng dugo ang halatang nilinis sa iba't ibang bahagi ng crime scene. Mayroon ding nakasalang pa na pumpkin sa kusina na nagpapakita na may ginagawa si Amy nang biglaang may sumugod sa kanya. Unti-unting lumalaki ang suspetsya ng mga pulis sa puntong yon. Tinitingnan na nila ang anggulong homicide. Pero sino ang magtatangkang patayin ng asawa ng pastor? Wala umano itong kaaway ayon sa mga nakakakilala sa kanya. Bagkus ay gustong-gusto ito ng mga tao, higit sa kanilang simbahan, pati na ng kanyang mga kliyente sa dog training business. Ngunit ang hindi pala alam ng mga taong nakakakilala kay Amy, mayroon itong mabigat na lihim na itinatago at may matinding pangamba para sa kanyang buhay. 6 na buwan na ang nakakalipas, pinuntahan ng FBI sa kanilang bahay ang pamilya Allwine. Ito ay upang ipaalam na may taong gustong ipapatay si Amy mula sa dark web at site na Besa Mafia. Isang username na Dog Day God ang nag-hire ng hitman para ipatumba si Amy Allwine. Sigurado ang FBI na hindi ito mistaken identity at seryoso ang death threat. Malinaw na malinaw ang mga impormasyon tungkol kay Amy na siya talaga ang target ng taong gusto siya ipapatay. Ayon kay Dog Day God, may affair si Amy sa asawa nito at nangaagaw din ng kanyang mga kliyente. Ngunit walang may alam kung sino si Dog Day God at lalong walang ideya si Amy kung sino ang maaaring gumawa nito sa kanya. Nabulgar ang threat na ito dahil nahack ang site at ikinalat ng hacker ang mga emails galing sa site. Dose-dose ng email na nagpapatunay na desididong ipapatay ni Dog Day God si Amy. Nagbayad na din ito ng $12,000 gamit ang Bitcoin kaya hindi din matrace kung sino ang nagpadala. Kalaunan, napag-alaman na ang site na Besa Mafia pala ay fake at tumatanggap lamang ng pera sa mga kliyente. Bagamat hindi tunay ang site, totoong ang buhay ni Amy ay nasa panganib. By being on the dark web, you cannot be monitored. What you are looking at, what you are typing in, what you are trying to do, buy, sell, it is unmonitored. Dahil sa walang pagkakakilanlan, ang tanging nagawa lamang ng mga pulis ay ipaalam sa mag-asawa na magdoble ingat at magdagdag ng security sa kanilang tahanan. Labis ang takot ni Amy sa araw-araw simula noon. Wala siyang ideya kung sino ang magtatangka sa kanyang buhay. Kaya bilang proteksyon para sa asawa, bumili si Stephen ng handgun at nagkabit ng security system. Umalis din sila ng bansa ng ilang linggo para sa kanilang church activities. Nagpunta sila ng Germany. Naging kampante ng bahagya si Amy ng mga panahong yon dahil nga nasa malayo sila
at inisip na hindi na makakarating pa roon ng killer at wala din naman silang ibang pinagsabihan ng kanilang trip bukod sa mga kasama sa simbahan. Ngunit pagkabalik sa kanilang lugar ay nagsimula na naman ang mga banta. At sa pagkakataong yon, sa pamamagitan naman ng mga cryptic emails, sinasabi sa mga email na magpakamatay na si Amy. Patindi ng patindi ang mga pananakot at nabubuhay sa pangamba sa araw-araw sina Amy at Stephen. Ang katanungan pa rin ng mag-asawa ay kung bakit at sino ang gumagawa ng lahat ng ito. Noong July 2016, isang alias Jane ang lumitaw at sinabing winasak ni Amy ang kanyang buhay dahil sa pakikiapid nito sa kanyang asawa. At nag-send pa ito ng mga listahan kung paanong kikitilin ni Amy ang kanyang sarili gaya ng pagbabaril sa ulo, cyanide, inhaling gas at paglalaslas. Sinabi rin ni Jane na kapag hindi ito ginawa ni Amy ay may mangyayaring masama sa kanyang buong pamilya. Ipinahihiwatig nito na alam niya ang eksaktong address ng mga ito at isinend pa kay Amy bilang patunay. Sinabi din ni Jane na pinapanood niya ang bawat kilos ni Amy at ng kanyang buong pamilya. Nakakabahala ang mga detalye ni Amy na alam ni Jane, pati na rin kung ano ang suot na damit ng kanyang anak at asawa sa specific na araw. Lumipas ang ilang araw, natukoy na ng mga pulis na hindi talaga suicide ang ikinamatay ni Amy, gaya ng unang suspetsa ng asawa nito. Siya ay minurder. Patuloy ang investigasyon sa kaso ni Amy upang malaman ng mga pulis kung may kinalaman ba talaga sa pagkamatay ni Amy ang taong nagbabanta sa kanya simula pa ng mga nakaraang buwan. Naghanap sila ng mga ebidensya na magpapatunay sa paratang nito kay Amy na ito ay nangangaliwa. Ngunit bigo silang makakuha ng anumang pruweba na nagtaksil nga ito kay Stephen. Naniniwala ang mga pulis na iisang tao si Dog Day God at Jane, ngunit sino ito? Bakit lahat ay gagawin nito para mamatay si Amy? Dahil sa asawa ang unang tinatanong sa pagkamatay ng kanyang partner, makalipas ang ilang araw ng pagkamatay ni Amy, inimbitahan si Stephen para ma-interview ng mga pulis tungkol sa mga nakaraang banta sa buhay ni Amy. Kung may ideya ba ito sa kung sino ang pwedeng gumawa nito o kung nagpakamatay ba talaga ang kanyang asawa. Ipinilit ni Stephen na tingin niya ay nag-suicide nga si Amy. Ayon kay Stephen, nang araw na namatay ang asawa ay masama ang pakiramdam nito at gusto sana niyang dalhin sa ospital pero tumanggi ito. Ilang beses din niya umano itong tinanong kung okay lang ba siya at hanggang bago umalis kasama ng anak ay sinilip niya pa si Amy para siguraduhing maayos ang kalagayan. Ngunit pagbalik ay nakahandusay na ito at puno na ng dugo. I appreciate you coming in. This is a vexing situation, and I know it's hard for you. When she received these emails, was there a gut feeling or somebody you attributed these to? The idea that somebody would just out of the blue want to kill somebody out of our family is just obscene. Did you guys discuss that? We did. She did not have an affair. Ang hindi alam ni Stephen ay alam na ng mga pulis na hindi nag-suicide si Amy. What do you think happened to Amy? I don't know. It looked to me like she shot herself. I don't know what she did. Every time I'd ask her if she was okay, she'd say yes. I poked my head in and she was kneeling next to the bed at that point, which is the position she's normally in when she's praying. So I figured she was busy. I said, I'm going to go pick up. I saw her on the floor. Some blood. I said, don't come out. I said, Mommy's dead. Well, I could see that it looked like to be some blood on the wood floor just outside the bedroom that had been cleaned. Do you have any information about that? No. When you checked on Amy, do you recall getting blood on you in any way? I really don't know. Sorry. Bago matapos ang interview, ay unti-unti nilang ibinulgar ang kanilang mga nalaman tungkol sa crime scene, gaya ng dugo na halatang nilinis ng kung sino man at ang mga madugong footprints na nagkalat sa buong bahay. At ang sukat nito ay tumutugma kay Stephen na paa.
Tinanong din ng mga pulis kung bakit hindi nagamit ang CCTV para makita kung mayroong nanloob sa bahay, gayong ang 3 pinto ng kanilang bahay ay may CCTV alarm. Sinabi ni Stephen na 2 lamang ang gumagana dahil inalis nila ang nakatutok sa malapit sa aso na nagbibigay ng false alarm dahil sa panay na galaw nito. At sakto ring hindi maayos ang pagkakalak sa pintong yon. Nakakapagtaka rin na wala man lamang talsik ng dugo sa ibang parte ng kwarto kung saan nagpakamatay umano si Amy, gaya ng kama. Mistulang bagong palit ang bedsheet nito. Teorya ng mga pulis ay sinunog na ang mga ebidensya. Bago tuluyang matapos ang interview, ibinigay nila kay Stephen ang isang importanteng tanong. Kung may lihim ba itong karelasyon? Ang preacher na nangangaral sa kanilang simbahan ay nagbigay ng isang pasabog na revelasyon na walang kahit sino man ang nakakaalam. A couple of years ago, I had a short one with something. And was Amy aware of that? No, she wasn't. Okay. Nobody was. Napilitan itong aminin na may dati siyang nakarelasyon, ngunit sa maikling panahon lamang umano at hindi ito alam ni Amy. Isang babae na nagngangalang Michelle ang kanyang naging lihim na karelasyon na nakilala niya online. Ang hindi niya maalala ay kung kailan ito nagsimula at kailan natapos. It sounded a little crass, but I don't remember exactly when we had sex the first time. No, I understand. I wouldn't expect you to. I'm sorry. Besides Michelle, have there been any other romantic relationships dating back 20 years ago? Okay, so that's been the one infidelity in your 2 decades of marriage. Yes. Okay. Kaya mariing tinanong ng mga pulis kung sakaling may kinalaman si Michelle para patayin si Amy at mawala sa eksena upang ipagpatuloy ang kanilang relasyon ni Stephen. Patapos na ang interview kay Stephen, ngunit alam ng mga pulis na ito pa lamang ang simula ng investigasyon sa pagkatao nito. Sinimulan ng FBI na kalkalin ang mga computers nito. Naging focus na ng investigasyon si Stephen dahil sa mga ebidensyang nakalap na tila nagtuturo rito. Nakakagulat ang mga natuklasan ng pulis sa mga itinatagong kagamitan ni Stephen. 60 electronic devices gaya ng cellphone, computer, hard drives, USB ang kanilang nakuha mula sa bahay nito. Sobra-sobra ito kahit pa nga siya ay isang IT. Mabibigat ang mga susunod pang revelasyon tungkol sa lihim na pagkatao ni Stephen. Nabatid ng mga pulis na nagsisinungaling ito nang sabihing may isa lamang siyang affair. Nadiskubre nila na mayroon itong hindi bababa sa 3 kabit habang sila ay kasal ni Amy. Sa kabila ng tungkulin ni Stephen bilang mangangaral na magiging couples counselor sa kanilang simbahan, ayon sa mga prosecutor ay napakaraming oras ang inilaan nito sa paghahanap ng mga babae online at hindi lamang ito sa isang ordinaryong dating website. Ang mangangaral na si Stephen pala ay tumatambay sa isang website na tinatawag na Ashley Madison, kung saan ito ay isang dating website para sa mga may asawa na pero naghahanap pa ng ibang makakaapid. At nagtuloy-tuloy ito hanggang sa bago mamatay ang asawang si Amy. At hindi lang hanggang online ang relasyon niya sa mga nakilalang babae sa site, kundi tinatagpo niya pa ang mga ito sa loob ng maraming buwan. Nagawa din nilang mag-travel. May natuklasan din ang mga detective na babae na nakilala ni Stephen sa isa pang site, kung saan ibang serbisyo naman ang ibinibigay nito. Binabayaran niya ang babaeng ito para makatalik. Ang mga pagbubulgar na ito tungkol sa mga sikreto ni Stephen ay malinaw na nagpapakita kung ano ang tunay niyang ugali. At ito rin ang isa sa tinitingnang motivation para gumawa ng murder. Isa sa naging pahayag ni Stephen sa naging interview ng mga pulis ay ang tungkol sa divorce. Hindi umano ito katanggap-tanggap at labag sa utos ng Diyos, kaya hindi sila naghihiwalay ni Amy. Kaya sa halip na maghiwalay, naniniwala si Sergeant Randy McAllister na pinili ni Stephen na patayin na lamang ang kanyang walang kamalay-malay na asawa. Ayaw din itong mabahiran ang kanyang pangalan kapag nakipag-divorce. Pero hindi sapat ang lahat ng ebidensyang ito para madiin si Stephen. Ngunit noong December 12, 2016, isang buwan mula sa pagkamatay ni Amy,
ang pinakamalaking break sa kaso ang nadiskubre ng mga pulis. Mula sa mga nasamsam na gamit ni Stephen, nakita sa computer nito ang isang Bitcoin wallet address. Ang 34-digit code na ito ay tumutugma sa Bitcoin code na ginamit ni Dogdaygod sa dark web para ipapatay si Amy. Una itong nakitang nakatype sa Notes app sa kanyang iPhone, ngunit agad niyang dinilit matapos gamitin. Pero kahit nabura na sa notes ay nakasync naman ito sa kanyang cloud, kaya nag-appear pa rin. Unti-unting napagtugma ng mga pulis ang koneksyon ni Stephen sa pagkamatay ng asawa base sa kanilang mga nadiskubre. Sa tulong ng isang computer forensic, nakakuha sila ng 70 data points na perpektong napagkumpara ang history ng mga ginawa ni Stephen at ni Dogdaygod. Lahat ng mga susunod na impormasyon ay base sa computer records na nakuha mula kay Stephen. Nang kontake ni Dogdaygod ang Besa Mafia noong February 14, 2016, ito rin ang unang pagkakataon na naghanap ng Bitcoin si Stephen. Sumunod na araw, February 15, naghahanap naman si Stephen ng itinerary para sa Dog Convention sa Moline, Illinois at nagtitingin sa mapa ng distansya nito mula sa Chicago. Makalipas ang 2 minuto, sinabi naman ni Dogdaygod sa Besa Mafia na ang target ay magta-travel ng 3 oras mula sa Moline hanggang sa Chicago at nagtatanong kung magkano ang Bitcoin na kakailanganin para ipapatay ang isang tao at palabasing aksidente ito. March 6, nag-send si Dogdaygod sa Besa Mafia ng picture ni Amy na nagbabakasyon sa Hawaii. Ito ay ilang segundo pagka-download naman ni Stephen ng picture ng asawa sa kanyang computer. Itinuro rin ng Besa Mafia kay Dogdaygod kung paano bumili ng Bitcoin at pagkatapos ay i-report itong nanakaw para hindi matunton. Matapos ang ilang araw, bumili si Stephen ng Bitcoin at nag-report sa mga pulis na biktima siya ng isang scam. Napakaraming ebidensya ang tugmang-tugma at nagtuturo kay Stephen na siya talaga ang suspect, bagamat pilit nitong sinasabi na ang mga pisikal na ebidensya sa crime scene na magpapawalang sala sa kanya ay hindi umano pinansin. Ang akala ni Stephen ay mauutakan niya ang lahat dahil siya ay isang IT expert. Pero nagkakamali siya. Lahat ng mga naging involved sa kaso ay sigurado sa kanilang mga paratang laban sa kanya. Hindi nagtagal ay nakuha na rin ng mga investigador ang ebidensya na nagpapatunay na si Stephen din ang nasa likod ng email na galing kay alias Jane na naguutos na magpakamatay si Amy. Isang araw bago makatanggap si Amy ng banta sa email, si Stephen ay nag-access din sa site na Raiderist.com at kinuha ang iba't ibang address ng kamag-anak ng kanyang asawa. Ito ang parehong site na binanggit din mismo ni Jane sa email kay Amy. At natuklasan din ng mga detective ang unang pagkakataon na sinubukang paslangin si Amy sa parehong araw ng kanyang pagkamatay na muntik-muntika nang hindi mapansin. Nakita nila mula sa post ni Dogdaygod ang paghahanap nito ng isang specific drug na scopolamine. Kapag nakainom ng mataas na dosage ng gamot na ito ang isang tao, mag-hallucinate ito at mawawala sa sarili. Lumalabas mula sa drug test sa naging autopsy ni Amy na mayroon itong 45 times kadami na amount ng scopolamine. Ito ay sobra-sobra sa normal na dosage na kaya ng katawan ng tao. Natagpuan ito sa loob ng kanyang tiyan. Pinaniniwalaan nila na ibinigay ito ni Stephen noong tanghalian ng araw na mamatay si Amy. Ito rin ang dahilan kung bakit sumama ang pakiramdam nito na halos maospital. Inakala ni Stephen na mamamatay ang asawa sa gamot pa lamang, ngunit hindi iyon na nangyari. Kaya naman hindi na ito nag-atubili at pinagpasyahan na barilin na si Amy sa ulo at saka palabasin na nag-suicide. At ang masaklap ay nang sadyain pa nito na ang walang muwang na anak na si Joseph mismo ang unang makakita ng naliligo sa dugong katawan ng kanyang ina. Noong January 7, 2017, 2 months mula sa pagkamatay ni Amy, naaresto si Stephen at nakasuhan ng second-degree murder. Hinuli ito pagkahatid ng anak sa school, ngunit nakapagpiyansa ito at nakabalik sa kanilang bahay. Takot ang naramdaman ng mga kapitbahay sa nakalayang kriminal. Pero makalipas muli ang 2 buwan,
Hinuli ulit ito para naman sa kasong first-degree premeditated murder. Ibinasura ng korte ang depensa ng mga attorney na nahak lamang ang computer ni Stephen kaya nakitaan ng Bitcoin code na ginamit sa pag-hire ng hitman para sa asawa. Noong 2017 ay inalis na sa kanilang ministry si Stephen at noong February 2018 ay nahatulan ito ng guilty of murder sa 2 dekadang asawa na si Amy Allwine. Nasintensyahan ito ng habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Inakala ni Stephen na gamit ang kanyang mga kaalaman sa computer at technology ay magagawa niyang malusutan ang kanyang krimen. Ngunit ang pisikal at sayantipikong ebidensya ay hindi nagsisinungaling. At noong 2021, makalipas ang 5 taon ng pagkapatay ni Amy, sa kauna-unahang pagkakataon ay humarap si Stephen para magpa-interview. Doon ay idiniin niya na biktima siya ng panghahak at wala silang problemang mag-asawa sa buong pagsasama nila. Ni wala umano siyang alam tungkol sa Bitcoin at dark web. She didn't deserve this to happen to her. Did you kill Amy? No. Para kay Stephen, siya ay isa ring biktima. Hindi siya ang pumatay sa kanyang asawa at malaya pa ang killer. Dala ang kanyang Biblia. Nangako ito na habang nasa kulungan ay magpapatuloy sa pagpapalaganap ng kanyang pananampalataya. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.